Magandang buhay, Pilipinas! Muli ay sumasa inyo ang programang Likod Bayang Balita na may pusong mapagkawang-gawa sa mundo ng balitaan, kalusugan, katiwasian, kapayapaan at kagandahan. Ako ang inyong Likod Bayan, Doc Ancient Specialist, Alien, Juno Gaire, Mediko, naglilingkod bayan po sa ating lahat. Ito ngayon po natin kakaibang katanungan po ng ating mga minamahal na mga nakasaksi po ng mga kalamidad sa samot-saring kasaysayan po ng ating pong nararamdaman maging sa labas at sa loob ng ating bansang Pilipinas. Nagkakaroon po ngayon ng massive alertness po mga kababayan ng ating bansang Pilipinas ukol sa posibleng pagdating ng ating pong The Big One. Malugod po nating tinatalakay at binibigyan pong pansin ang mga istorya o kaganapan na wag po dapat natin makalimutan ang mga posibleng maaring mangyari sa ating lahat. Bagamat wala pa pong control, disaster management ang ating pong mga lokal na pamahalaan, katulad po ng mga bansang mayayaman na may mga flood control na mahuhusay po sa tabi ng mga coastal area. Bagamat tayo po ay wala pa po sa kalahati ng ating mga nababanggit na mga bansang ito na kung saan ay tapos na po yung kanilang planning, management, disaster. May mga sila, may mga barriers na ilang feet po at tonelada. Kahit pa po dumaan ng marine vessel, pwede. Kung alam pong gross tonnage yan. Sa atin po, wala pa rin po yan. So, bagamat po ang paghahandang niyaan ay wala sa ating bansang ito ng Pilipinas, kahit i-produce pa po natin ang mga programang talaga namang kalugod-lugod ng aming pong mga kapatiran ng guardians sa mga militar, Navy, Air Force, PNP, ay sadya po namang wala po yang sisinuhin ang The Big One o tsunami. O kahit po yung mga intensity ng mga 7.7, 6.9 na maaari pong maulit-ulit po na nangyayari sa mga lugar dyan sa Mindanao at Bisaya. Kaya po sana po mga kababayan, atin po nating namnamin ang mga ganitong paalaala ng inyong abang lingkod, sapagkat sa labas po ng bansa nang ako po'y mapadpad ay talaga pong napakahusay na kanilang disaster risk management. Tapos na po yun. Wala na pong kagatol-gatol pa na pwede po tayong maging monkey wing. Kasi po napaka-imposible po na magkaroon po tayo ng mga prediction in advance kung ano pong exact oras kung darating baga sa lugar ang earthquake, ang tsunami, o ang The Big One. O kahit po ang scientist ay ang kanila po lang magagawa ay makalculate po ang occurrence po ng interval kung saan po ang earthquake pupunta, no? O kaya maano lang po nila, ma-detect kung gano'ng kalakas yun. Hanggang ganun lamang po ang ating pong pillbox, ha? Yan po ang mga lokal na mga agency ng ating pong mga gobyerno na pwede po nating malaman kung ano po ang talagang realidad tungkol po sa history ng mga ganito pong kalamidad. Sapagkat yan po mga kababayan ay magaganap pagkalipas at pagdating po ng tamang oras, no? Kaya po yung risk disaster management po natin in 400 years to 600 years mga babayan ay pwede pong maulit ang mga trahedya ng mga seismic event, no? O yung mga tsunami na to ay maaari pong maging sani-muli ng pagkamatay, pagkasawi o pagkasira mga infrastructure natin, mga building po natin, mga tulay, sapagkat baka po muli ito ay maganap gaya po sa nangyaring tsunami
sa Leyte, Tacloban at marami pong pumanaw. So yan lang po ang maaari po nating ma-intercept sa pag-alaala po ng mga history sa kaganapan tulad po nung nangyari sa Manila at Santa Cruz, no? Noong August 20 po, year 1658, nangyari po yan. Kaya po wag po tayong pakasisiguro sapagkat po ay nalalapit po tayo sa ating pong mga panukala na baka po maulit o in advance or later. Kaya po dapat po tayo ay sadyang wag aasa sa ating pong mga lokal na pamahalaan sapagkat wala na po tayong maasahan dyan. Hindi na po tayo matutulungan ng helicopter o kung ano pang mga control and prevention ng mga disaster unit natin, mga squad. Para po sa akin sana ay mangyari po ay atin pong laging ipagdasal na ang lahat po ay malayo sa kapahamakan. Paulit-ulit po, alam natin ang paglindol at pagyanig ng lupa at pagbitak at nagkakaroon na po ng mga sinking hole at bagamat hindi po na inaasahan natin na baka po yan sa West Point Valley na sinasabi po ng Philbox ay daraan ang the big one, no, mahati ang lupa sapagkat tayo po ay nasa Pacific Ring of Fire ng fault area ng lindol o earthquake. So sa lahat po ng mga nakikinig sa ating pong programa, sapat na rin po siguro yung may mga medical kit po tayo in time of emergency. Pero ang kailangan po natin dito ay tahasang pagdarasal sapagkat yan po lamang magagawa po natin sa ating bansang Pilipinas, mga Pilipino. Huwag po nating isipin ang pagdating po ng kalamidad. Malapay isipin po natin ang pagdating ng Panginoon. One God, one nation, no? Ang mga sitwasyon po kasi pabalik-balik kaya nagtitrigger at sa ngayon po ay walang pasok ang mga universidad at saka po ang mga mababang paaralan sapagkat yan po ay nakasaad sa ating pong lokal na pamahalaan na nag-cancel na po ng mga pag-aaral sa antas ng mga paaralan dulot po ng mga nangyayaring sakuna sa paligid po ng ating buong bansang Pilipinas. Kaya sana po mga babayan, kung ako po ang tatanungin sa inyong lingkod ay sana po ay atin na pong wakasan ang mga ganitong kasaysayan ng pangamba na kung saan po tayo gagawa ng mga pabigat o mga sand bag po na nakikita natin sa mga barangay, ang mga LGU kung saan rumaraga saan na ang baha, rumaraga saan na ang bagyo, doon pala magtatali ng bahay, doon pala maglalagay sa mga nabubuwal na at naaanas na mga pader na mga irrigation. Very late na po tayo mga kababayan. Kaya po hindi po nakakatawa ang nakikita po dati. Rumaragas ang tubig, lumilindol, walang proper evacuation ang mga tao. Kahit po tayo mag-training yan, kung ang training lang po natin sa mga pasilidad po natin, sa mga tanggapan, once a week lang, once a day, o once a month, hindi po yun. Dapat po yung ating infrastruktura, yung mga equipment po natin, nakahanda pa paano gamitin. Yung mga nakikita ko po, tagbo ang gamit. Hindi po lipad. Ni helicopter, walang Pilipinas sa baha. Ni submarine, wala. Paano na po si Juan de la Cruz? Akit na lang sa puno, akit na lang na para si Tarzan. Wag natin posisihin ang gobyerno sapagkat talagang mayaman po ang gobyerno sa pagmamahal sa atin. Kaya po, nangyayari ito. Inulit po natin, kung tayo po ay walang mga foreign visitors, no, na mga sinasabi natin corrupt, wala pong mawawala sa ating kaban ng bayan. Hindi po Pilipino yan, mga foreigners po yan.
Bakit po hindi nakikita ng gobyerno yan? Sleeping forces po yan. Hindi kayang madetect ng kahit na scientifico yung pagnanakaw. Kaya po hindi naman Pilipino yan. Kaya po wag natin parusahan ng gobyerno, malapay pakinggan ng gobyerno kung paano nila masawata. Tulungan po natin, maging mata po tayo ng ating pong gobyerno. Hindi po yung lagi nating titingnan ng pag-aaway ng gobyerno. No? Sapagkat yan po ay nilikha ng Panginoon para po mangalaga sa taong bayan. Tayo na po ang tumulong sa gobyerno at sa mga personalidad na mga empleyado nito. No? Ganyan lamang po ang usapan dyan mga babayan. Kaya sana po tangkilikin po natin ng totoo ang ating mga nanunungkulan sa mga antas ng gobyerno. Sila lang po ay biktima ng katotohanan at sitwasyon. So yan na po yung mga nangyayari, yung pong mga tubig palayo sa dagat, no? Papunta po sa dagat, kaya po baka po magka-tsunami at pilotage po natin. Ay wag na po kayong manatili dyan sa mga coastal road, sa mga naaanas na mga lugar, at sapagkat baka po ay tayo po'y matabunan, yung mga pader po na mga kapwa pader magsipag anasan po yan. Ay marami pong nangyayari sa ating pong paligid na natutulog lang sa construction, bumigay yung ibang pader, natabunan yung mga natutulog na mga gawa constructor, no? Ng mga tauhan. Kaya po mahirap tayo na magtiwala sa pagdating po ng tsunami. Alerto tayo. Kaya po dapat magkaroon po ng reduction ang mga risky places. Mga tao po na kung saan ay prone ang landslide, prone ang tsunami, umalis po tayo dyan. Huwag na po natin kulitin ang gobyerno, ang mga taong gobyerno, taong barangay. Wala na po tayong oras pag yan po ay dumating, no? Kaya nga po sinabing tsunami, about seconds po yan, ay lampas tao po yan, about 100 feet. Ay tatabong po ang tubig sa inyong kabahayan at sa inyong pong kapaligiran. Wala na pong oras yan. Hanggat wala pa pong countermeasure ang ating gobyerno, ay tayo po na ang manguna. Mamundok na po kayo. Umalis na po tayo sa mga mababang lugar. Yan po ang tangi nating magagawa para po sa ating mga mahal sa buhay. O kung alis po tayo, kailangan po may mga guardians yan, yung pong mga caregivers na titingin sa mga anak po natin na hindi sila masusunog. Hindi lang po tsunami ang dapat po bantayan, sunog, baha, tsunami, earthquake, mga kidnapper. Marami pong dapat mga bagay na isaalang-alang po tayo sa ating mga mahal sa buhay. Nawawala na po yung aking boses. Yung mga footage po na to ay yung pong mga pangyayari na nawawala na po sa alignment ang tubig. Tsunami na po ang nangyayari sa lahat ng baybayin dagat, kumakati. Kaya delikado po. Senyales po yan na ang lupa po ay nagtitwist, no? Kaya po yung tubig hinihigop ng dagat papunta sa laot. At baka po yan ay humampas muli, ay tsunami po talaga yan. Kaya po naka-footage po sa ating lahat, alert po tayo sa tsunami. Alert po tayo sa the big one, mga babae. Paulit-ulit po natin na binabato sa ating pong lingkod bayang balita, sa ating kalusugang balita, sa pang-araw-araw po natin sinasabi po sa gamutan, ay tayo na po ang umunawa sa ating pong sarili-sarili, magdala po ng lahat ay gagawin po natin sapagkat yan po ay ating katungkulan para po magpaalala, tagubilin po para po sa ating lahat na iligtas po natin ang ating bawat mahal sa buhay. Kumilos po tayo na may karapatang pag-iingat sa ating pang-araw-araw, gabi't araw. Ano po? Dapat po secured po natin ang ating buhay. Mayaman po tayo sa pag-ibig dito sa Pilipinas, no? At ang tsunami po kasi,
wala pong talagang makakadetect kung kailan darating, no? Kaya po yung coastal road natin dyan sa Metro Manila ay naku, paulit-ulit po yan after about 400 years up to 600 years po yan talaga ay nakaprograma na parang ipo-ipo o sa isang kisap mata, yan po ay dadalaw sa ating buhay at yan po ay sadya namang magdadala ng kalunos-lunos na kamatayan, pagkawasak ng mga kabahayan at mga ari-arian po natin. Yan po yung tsunami na pinuputage ko sa inyong lahat, mga babayan. At sana po ay makita ninyo ang footage na ito ay para po sa inyong lahat. Bagamat ang lahat po ay abala sa mga baha, mga landslide, sa mga bagyo po na mga dinadaanan ng mga sakunang ito, ay kita kalunos-lunos po ang kanilang nararanasan, no? Kulang po sa risk disaster management ano po yan, control ang nangyayari. So dapat po, without any warning from your LGU, dapat po tayo na ang gumawa. Tulungan po natin ang ating mga mahal sa buhay. Sapagkat sa nakikita po ng inyong lingkod sa lahat po ng pangyayari sa Mindanao at saka Bisaya, ay talaga namang walang alam ang lahat po ng mga tao kung paano po nila isasalba ang kapwa sarili nilang buhay, no? Lalo po kung gabi yan. So dapat po talaga tayo ay magdasal araw-araw, kasi po yung sakuna wala po nakakadetect kung kailan darating, lalo na po yung mga landslide area. Kaya po sana po ang inyong lingkod ay maging isa na pong Superman para po ang lahat ng mga taong nasa bingit ng kamatayan o sakuna ng mga trahedya ay mapaglingkuran po natin. Kaya marami po mga sleeping forces tayo ng mga guardians. Kaya po pinapakita ko sa iyan po may mga volunteerism na hindi na po nagpapa-footage. Ay kahit ako po ayaw kong ma-footage sila kasi ayaw naman nila i-footage. Yan po yung mga sundalong mga bayani na talagang retired na talagang gumaganap. Ay sadya namang talagang nakakaaliw, ano, na i-footage po ito. At sapagkat marami po kami na bagamat lagi pong may mga sakuna dyan sa Marikina o kung saan saan, may mga guardians po, may sariling tugboat, speedboat na gumagala, maliban po sa choppers na sinasabi ko. Ayaw po niya sabihin kung bakit ayaw niya. May mga kapatiran po kami na ganyan talaga, na kahit po naglilingkod bayan sa lahat ng tao, ay ayaw pong magpa-footage. Ayan po ang tsunami na pinapakita ko sa inyo. Huwag po natin balawalain dito sa Pilipinas ang ganyang mga aspeto, sapagkat yan po ay dumarating ng wala pong paalam. Paulit-ulit po yan na sinasabi po natin na ang risk disaster management po ay tayo na po ang gagawa. Wala pong ganong facilities ng Pilipinas na may mga choppers na napaka titindi, nalilipad sa oras ng pangailangan. Halos wala po ako nakita dito sa Pilipinas. Tumanda na po ako ng ganito, wala pa rin po ako nakikita. Kaya po kung saan po ay sana po ay wag po nating ipagwalang bahala ang ating mga mahal sa buhay. Malapay tayo na po yung manguna sa kanila, nabigyan po ng suporta kung paano natin sasalba ang bawat isa pagdating po ng Big One. Kaya po ang inyong lingkod ay umalis na sa syudad, no? Dito na po ako sa bundok, no? At kaya talagang yan po yung foresight ko nung araw, no? Forecasting, fortuitous event, no? Fictitious event. At kailangan po talaga natin na mangyari ay mabalitaan po natin ang bawat isa sa inyo ng tamang
paghahanda sa oras ng kalamidad. So umiwas kaagad na po kasi po yung mga sinking, ano po yan, wall, kasama po yan. Sapagkat bata pa po ako, alam ko na ang sinking hall. Kaya upo lang ng inyong abang lingkod sa buwanginan, nalulunod na kagad ang inyong abang lingkod. May dala na po akong tatagwa na kawayan. Kaya takot po ako sa lahat ng may tubig. Prone po ako dyan. May sickness ako dyan. Ganun din po sa kalusugan. May sickness din po ako sa kalusugan. Kaya po nag-aral ako ng kalusugan. Kaya ang balita pong ito ay para po sa inyong lahat mga babayan, saan man kayo naroon na lupalop ng mundo, Bisaya, Luzon, at Mindanao. Sana po inyong mapakinggan at matalus. Ang nangyayari pong ito ay isa lang ibig sabihin sa atin ng mga Pilipino. Magmahalan po tayo, pagpatawaran, pag-ibig sa bawat isa. Igalang po natin ang mga nangungkulan sa gobyerno kung ito po ay biktima ng korupsyon. Inulit po natin, wala pong magnanakaw na Pilipino. Yan po lamang ay isang tikim lang sa kaba ng bayan. Dahil kung nagnakaw po ang mga nasa panungkulan, sira na po ang gobyerno. Tikim lamang po yan. Ipagdasal po natin na sila mabusog. Ganun lang po yan. So sa lahat po ng mga nakikinig sa ating programa, dahilan po ito para po tayo maligtas. Tayo na pong gumanap sa ating mga gawain. Ang historic event po ng ganitong mga tsunami o sakuna ay paulit-ulit po mangyayari. Magdodwell po yan maybe tomorrow, today ay mangyayari po ang ganitong sakuna. So Diyos lamang po ang mga kabatid ng ating buhay. Huwag na po nating ipagwalang pala ito mga kababayan. At yan po, wala na po yung tsunami, tornado na po ito ang dumating sa atin. Kaya sa lahat po ng mga nanunungkulan, batin po natin na bigyan daan ang advanced technology natin dito. Gayahin po natin ang pagmamahal ng mga ibang nanunungkulan sa bayan. Lagyan po yung mga matitibay na concrete barrier sa mga pantalan, sa coastal area, kung saan po yung mga bundok na posible po mag-landslide. Ipunin po natin ang lahat po ng kaba ng bayan at isilbi po natin sa taong bayan. Kawawa po si Juan de la Cruz. Kawawa ang mga nangamatay na walang kalaban-laban sa mga sakunang ito. Huwag na po natin hintayin na tayo po yung maging biktima. Myanmar, kita po natin ang mga building ay para lang pong ginugo na parang buhangin lang sa mata ng Diyos. Diyos po yan eh. Kaya po pag ang nagparusa ay Diyos, ay wala pong makakaalam yan at wala makakapigil. So prayer lang po is the best weapon that we can do as of today mga kababayan. Katulad doon ng mga scientifico. Ganun lang po yan. Monitoring lang ang kaya nilang gawin. So Philippines, mabuhay, mabuhay po.